Hello everyone, good morning, good evening sa Pinas. Dito ay 10 a.m. Katatapos lang natin magmasad. Tingnan mo, kalkag buhok. Oh, thank you Lord. I found a good massager. Grabe yung manghihilat ko dito eh. It takes time for me to try iba't ibang clinic. Dito ang massage yun din. Hindi covered ng health card, PhilHealth or Medicare. Pero covered kung nagtatrabaho kayo, covered sa mga company ng 75%, yung iba 80%. So ang ginawa ko para makover ko full, minsan ginagamit ko yung meron kaming dati 500 ngayon 400 wellness for yearly. Tapos kung hindi mo magagamit, ika-cash in yan sa company. And then ang ginagamit ko naman pag kasi ang massage 90 plus tax, tapos siyempre may tape pa, mga 130 to 140. Walang tape, mga 129 ganon dollar. Ang ginagawa ko, saan ba ako? Sandali lang ha, hindi ko na naalala saan ako pupunta actually. Mali ang ikot ko. Ulit na ako dito. Pupunta ako ng appointment kong dentist. Balik mo na ako. Parang doon sa kabila. Doon sa kunot yun. Kilang. Balik. Pull over ako dito sa kabila din. Para ikot. Tawag nito. Hindi siya covered. Pero pag nagtrabaho kayo, yung mga company covered po. 75 to 80% babayaran nila. So ang ginagawa ko, sinisend ko instead na auto yung means yung amin. Ang asawa ko hindi auto, manual ka mag-fill up ng form. It's an old style, pero which is good for me. More effort lang talaga, time kunti para mag-fill up. Unlike sa amin, may number tapos scan mo lang. Pero ang nangyari, pag nakita sa kabila na covered sa kabila namang insurance, hindi ka bayaran. So ang ginawa ko, sinisend ko isa-isa sa asawa ko, company ng asawa ko at saka akin, para makaboard naman yun. Kasi minsan lang kung 75 or 80, sa asawa ko 80%, pareho ata kami sa 80% kung hindi gagamitin ang wellness. So $90 lang, $90 or $95, which is ang bayaran naman 120 kasi plus tax, diba? Hindi kasali ang tax. So ang ginagawa ko ay send ko sa kabila, send ko rin sa amin para makover up ko yung nabayad ko, diba? Tapos at least kung may extra mang kunti doon, kahit okay na kasi charge naman yan sa paycheck natin kahit paano nagagamit, diba? So kung may kunti, okay lang kasi kailangan ko naman ng massage. Ang asawa ko din, ma-explain ko, ang asawa ko din ayaw ng massage. So sayang, kung pwede pa lang medical reason, hindi nila allowed na magamit yung partner mo or yung family member mo na under your name. Close ang chicken o'clock. Kailangan sa iyo lang, individuals lang, kaya yun ang nangyari. So anyway, umiikot ako. Dapat pala diretso na ako doon, diretso kunot, no? Kunot na pala yun doon. Hindi kasi ako ng GPS, guys. Gusto ko ng diretsoin ko yung kunot. Malapit na dito. Diretso na sa dentist appointment ko. Magpaano ako kasi nag-worn out yung retainer ko. Tapos mahal pag palagi. Try natin kung kayanit yung sana maging okay para kasi matibay ang material daw doon bite plate. So sa dentist naman dito, hindi din cover sa government pero cover din sa work insurance kasi makbit pa yan, pero sana ang kono. Okay, dito na ako So anyway, it's -5 this morning. Ngayon, bumaba na, parang positive 1. But full sunny, which is good. Perfect the day. So, lang, ang suot natin pang spring na jacket kasi nasa car na may heater naman. Tapos pag naisulit na siya, mainit na siya. Tapos sa office, mainit naman. Yun lang, sobrang lamig dito kung, or kahit -5 dito, mas malamig this year kaysa last year. Maaga. November pa ngayon 28, diba? 20 yet. Here ko note ito. Ito ang hinanap ko na stud para hindi na ako mag-GPS. Hindi lang. Ayun. Alright. Tawag nito. Sana ba tayo?
cover din sa insurance yung dentist. So, ganun din, 75 to 80% ang covered. Oh, may school bus. Ang time ko, timing lang din, no? Kala ko may extra hours, minutes ako kasi more than 30 minutes kasi tapos ako, late ako sa massage ng 5 minutes. Ang galing ng massager ko. Tinapos din yan ng exact 1 hour. Kasalanan ko late ng 7 minutes pala. So, 10:25 ngayon. Ang appointment ko sa dentist ay 11. So, habang off day ako, yun, naka fully book na talaga ako sa kailangan kong i-appointment either sa akin or mga bata habang nandito si Josawa. Bakasyon. Para kunti na lang, mabawas-bawasan man lang ang full-time mom sa mga appointment pag wala ang asawa. Ano ba yung taxi? Tumatakbo ng orange. Anyway, kaya minsan nagka-disgrasya na meet up on the middle kasi nagka-cutting. Dito guys sa pag-drive, oh my god, very minsan yung mga immigrants lang, no, sanay sa atin. Kahit yellow or orange ang tawag. Orange ang tingin ko niyan eh. Dapat preparation to full stop. Diretso pa rin. Pero dito pag grabing uban natin. Pag nakuhaan ka ng camera, magulat ka lang. So far hindi pa ako nakatry. Wag naman. Mahal din. Sayang. Nagsisend, nagme-mail sila sa'yo for your ticket bill. So kailangan bayaran mo yan within the specific time. Kasi pag hindi, pag in-ignore mo, ayun, mag-worse. Tapos pupunta ka ng court. Kaya yan dito, no, bend the law dito sa Canada, kaya very tong mga tao dito, very discipline kasi regulated talaga. So ang Pilipinas, ganyan sana yan pag ang leader ay very firm sa rule and regulation. You have to implement the law. Even you are in the politics or you're in the position, the same, equal, regular citizen or mga mayayaman or may mga position. Kaya dito walang mayaman, mahirap. Dito nyo lang nalalaman ko dito or na-feel ko talaga ang pagkatao, yung human rights na as a human being na equal lahat. Ayan. Walang mahirap, mayaman. Kung ano yan, makita mo yung kapitbahay namin isa, taga liberal yan siya, politician siya, is at the same time top of the psychological department something in a government, tapos liberal din siya. Tawag nito sandali lang, something namumuhay lang normal sa atin. Na-mention ko yan sa latest video ko, yung naglilinis ako ng car. Minsan sila nga naglilinis ang car nila, walang boy or maid dito. Puro hands-on, mga bata especially. Sa bagay, iba din dyan kasi kahit sa Pinas, meron namang mga machine yung mga mayayaman ha, pero inaasa nila sa mga katulong, lalo sa mga bata. No, big no dito. Bakit? Ang mga bata, iba ang pagmumold pag nandyan talaga ang parents, especially both parents. Ang behavior iba talaga. Kami kaya naman pero no possible pagkatapos ng trabaho, bata talaga kasi lumalaki sila, ang bilis ng laki, tapos ang behavior nila iba pag pag iasa mo sa though may babysitter pag duty kami, work kami, pero weekends, tapos pagdating ng bahay very hands on, tapos tawag nun, kaya yung pasok ko, kaya ginagrab ko yung opportunity ko sa lab kung saan ako nagtrabaho ngayon, kasi 2 days work, 2 days off, 3 days work, next week 3 days off, so alternate. So at least I have an energy to deal with my kiddos sa off time, instead na working Monday to Friday. There's no more quality time for Saturday and Sunday. Saturday you're worn out for whole week working, and then Sunday get ready for ito na pala yun na, nakalimutan ko na. Ito ba yun or Don Mix? Dali lang ha. Sa sunod.
dito na tayo.